The family that prays together stays together. At tandaan nyo, kahit nasaan kayo, sa family o sa community, whenever you pray, you can also gain plenary indulgence. Ang mahalaga lang, yung usual condition, confession, communion, and prayer for the intention of the Holy Father. Ayun yung sa Living Rosary. Ngayon, punta na tayo dito sa mga halagang okasyon natin. November 1, Solemnity of the Saints. Hindi araw ng mga patay yun. Solemnity of the Saints. November 2, Commemoration of the Faithful Departed. November 1 hanggang November 2, you can gain a plenary indulgence para sa mga patay. Mag-start yan dun November 1. Tapos buong araw ng November 2, you can gain a plenary indulgence applicable sa patay. Isang araw, isang patay. Yung plenary indulgence, ang definition niyan is the remission of temporal punishments due to sin already confessed, forgiven. Bakit? Kasi, bawat isa sa atin, pagka nagkakasala tayo, nasusugatan yung kaluluwa natin. Tapos, para gumaling yung kaluluwa natin, hindi na kailangan magkumpisal tayo. Pag nagkumpisal tayo sa pare, no? Sacramental confession, yung sugat sa kaluluwa natin, nagaling. Pero mayroong peklat. Kaya nga, ano ang silbi ng ginagawa natin para matanggal yung peklat? Pagkatapos ka magkumpisal, sabihin ng pare, oh, you pray this prayer, o kaya you make a good act of charity. Kasi yung prayer natin at saka yung act of charity natin, pag ginampanan natin yun, yung mancha, yung peklat sa kaluluwa natin, matatanggal. Pero kung hindi natin magawa dito yun, pag namatay tayo, hindi tayo pupunta ng impyerno kasi napatawad na yung kasalanan natin. Kaya lang tatanggalin yung mancha sa ating kaluluwa sa purgatorio. Sa purgatorio, mainit na mainit doon. Parehong apoy sa purgatorio at saka sa hell. Ang pagkakaiba lang, sa hell, hindi ka na matatanggal doon for all eternity na yon. Samantalang sa purgatorio, that is a blessed state, purification. Tatanggalin yung mancha, yung peklat sa kaluluwa mo. Kaya lang minsan, on a special occasion, lalong-lalo na Jubilee year, o kaya yung November 1 and 2 hanggang 8, pwede kang maka-acquire ng plenary indulgence para sa mga patay. Ibig sabihin, if you will fulfill, satisfy yung 3 usual condition. Number 1, confession. Number 2, communion. Number 3, prayer for the intention of the Holy Father at saka sa mga patay. If you will fulfill that, pwede mong makuha yung plenary indulgence at i-apply mo sa isang patay. Daan nyo, kung yung kaluluwa sa purgatorio, dahil sa plenary indulgence nyo, mapunta sa langit, yung kaluluwang yun, walang gagawin araw at gabi para ipagdasal kayo, para ligtas kayo sa kasalanan, ligtas kayo sa mga sakuna, para magkaroon ng blessing yung family nyo. And that will be our special help sa kanila. Bakit? Once yung tao namatay na, wala na silang magagawa sa kanila. Useless na. Kasi hanggang nabubuhay sila, may pagkakataon na magbagong buhay sila. Pag namatay na sila, start na yun ng God's justice. Reward sa lahat ng ginawa niyong kabutihan, punishment naman sa lahat ng ginawa ng masama. Kaya lang, yung mga kaluluwa sa purgatorio yun, in special occasion, yung simbahan, binubuksan niya yung kaban ng kanyang kayamanang espiritual na nakuha ni Jesus. Ibigay niya yun through plenary indulgence. Ang ibig sabihin ng plenary galing sa Latin, plenus, complete. Yung indulgence, parang amnesty. Yung amnesty, ang ibig sabihin ng amnesty niya, galing yan sa Greek word amnesia. Ang ibig sabihin ng amnesia, nakalimutan ko na. Wala na ako naalala. Ayun yung general amnesty o plenary indulgence. Pagka nakakuha tayo noon tayo personally o sa mga patay, yung mga nasa purgatorio, didiretso sa langit. Ay naman, pagka hindi natin nabayaran sa lupa sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan, ng prayers, yung mga kasalanan na ikumpisal natin,
hindi matatanggal yung mantsa ng kaluluwa natin. Kaya nga, importante, after ng confession, kung ano yung pinapagawa ng pare, i-recite nyo. Para ayun na yung penance nyo. Kung ano man yung sugat o yung peklat sa kaluluwa nyo, matatanggal through prayers, through sacrifices, at saka sa good works. Sabi nga ni Saint James, love, charity, covers multitude of sin. For example, tutulong kayo dito sa mga seminarista. Yung pagtulong nyo, malaking bagay na sa kanila yan. That is an act of charity. Ibig sabihin, yung mga venial sins na mga maliliit na pagkakasala ninyo, pwedeng mapatawad yun through an act of charity. Kaya nga, di ba, katulad ni Bartolomeo, kung may pagkakataon na makagawa ng mabuti, huwag ipagpaliban. Sabihin ni Satanas, next year na lang, makikita mo yung the same face na yan. Manghihingi na naman sila ng tulong. Kaya mag-ipon ka na lang for next year. Mas marami ka pang matutulong sa kanila. Ang tanong, sino sa inyo ang nakakasigurado na nandito pa kayo next year? Baka nasa ibang bansa na kayo, di ba? Baka nag-abroad na kayo sa Pluto, sa Mars, o sa mga planeta, di ba? Ang malaga, sabi ni Bartolomeo, ito na yung okasyon. Pinakailangan, kunin ko to. Huwag niyong pabalaan si Satanas, nakawi yung sandali na makakagawa kayo ng mabuti. So, with that, marami pa tayo. Sa November 1 pala, darating sa ating yung Holy Face. Ito, yung veil lang yan, kasing laki lang ng panyo. Yung Holy Face is the veil of the risen Christ. Darating dito yon from November 1 hanggang November 18. Papaliwanag ng mga pari na pupunta rito kung sino yung Holy Face. Kaya nga, napakaganda nun kasi if in case maganda yung pagtanggap natin, by Easter season next year, pwedeng bigyan tayo ng replika na galing mismo sa Manupelo. Magkakaroon tayong sariling replika ng Holy Face. At bukod pa doon, yung Hermano Mayor natin, nangako na bibigyan tayo ng replika ng Our Lady of Guadalupe. Pagka meron na tayong replika ng Our Lady of Guadalupe dito, hindi tayo kailangan magpunta sa Guadalupe, Mexico. Hindi na tayo pupunta sa Guadalupe, Pampanga. Hindi, wala nang Guadalupe sa Pampanga. Mexico lang pala, no? Hindi na tayo pupunta sa Makati. Kasi kung saan naroon yung larawan ni Maria, yung replika, sabi ni Maria, pakikinggan ko ang kanilang mga panalangin. At kung nandito na rin yung Holy Face, hindi na kayo pupunta ng Italy. Kasi kung nasaan yung replika, para na rin kayo nagpunta sa Manupelo. So ngayon, kinakailangan tingnan natin, siksik, liglig ang binibigay sa atin na grasya ng Panginoon. Kinakailangan makinabang din yung mga kaluluwa sa purgatorio at yung mga dapat nating tulungan. With that, sabi nga, ang recommendation, kung makagawa kayo ng mabuti at may okasyon, gumawa kayo. Kung walang okasyon, gumawa kayo ng okasyon para makagawa ng kabutihan sa kapwa.